Isang MPV car na naman ang inilabas ng Japanese brand para sa practical buyer na magagamit sa araw-araw na biyahe. Ang bagong modelong ito ay mas pinatipid na rin sa bago nitong upgrade. Mas modernong features, bagong disenyo pero mas affordable ang price tag. Isa na siguro ito sa pinakamagandang 7-seater car sa Pilipinas ngayon. Ang kabuang detalye at mga nilalaman kasama ng presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click yung subscribe button pati na notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Practical, sulit at matibay na 7-seater. Ilan lamang yan sa mga pinagpipilian ng maraming car buyers sa Pilipinas ngayon. Kaya naman sa pagkakataong ito, ipapakilala natin ang pinakabagong modelong ito na mula pa rin sa isang matatag na Japanese automaker sa Pilipinas ngayon, ang Suzuki Motors. Kaya kung naghahanap ka ng 7-seater MPV na matipid sa gasolina, abot kayang presyo at may spacious interior na may minor rugged look, ang Suzuki XL7 Hybrid ay ang pinaka-solid choice ng marami. Hindi ito nakapokus sa performance pero maganda kung efficiency ang pagtutuunan mo ng pansin at praktikalidad nito. Itong Suzuki XL7 kasi hindi na rin nalalayo sa ilang mga katangian ng Suzuki Ertiga. Mas pinaragid nga lang ang exterior na disenyo nito. Nagbibigay ng mas compact na design sa modelong ito. Gaya ng front face nito na may chrome accent grille para sa mas premium na style kasama ang quad chamber LED headlamps na sinamahan pa ng daytime running lights na LED na rin. Ang front and rear bumper nito ay nilagyan ng skid plate na kulay silver para sa rugged SUV look at dagdag protection na rin sa mga putik at gasgas ng ilang bahagi ng under chassis components nito. Available din sa modelong ito ang 16-inch black alloy wheels na may kasamang roof rail sa itaas na nagsisilbing talian ng mga gamit kung kinakailangan. Nilagyan rin ito ng mga protective black cladding sa mga gilid ng wheel arcs para sa off-road vibe nito at upang magkaroon ng mas compact na disenyo. Habang sa likod ay makikita pa rin ang signature na disenyo nito na may malaking 3D LED taillights para sa magandang visibility. Pagdating sa interior, meron itong 7-seater na configuration na kung saan napo-fold ang third row seats nito para magkaroon ng malawak na space compartment para sa mga kargamento kung kinakailangan. Maabot ang cargo space ng 800 liters na compatible din para sa mga nagdi-deliver. Moderno na rin naman ang cabin ng XL7 na may black trim interior at may mga silver metallic accent sa mga pintuan. May kasama pa itong 10-inch size display touchscreen audio system na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto connectivity at USB Bluetooth connectivity features. May backup camera na rin ito na may kasama pang 6 na speaker sound system. Pagdating naman sa aircon, meron itong automatic climate control na may rear air vents na rin para sa mas comfortable na biyahe. Sinamahan pa ng mga ventilated cup holders, may wireless charger, keyless entry na may multi-info display, instrument cluster sa driver seats. Pero syempre bagamat mura itong XL7 kumpara sa ilang mga brand, ay hindi pa rin naman ito tinipid pagdating sa mga bagong mga safety features. Ginawa ang Suzuki XL7 gamit ang high tensile steel. Magagaan ngunit matitibay na bakal ang ginamit sa buong body nito. At kung saan ang benepisyo ay mas tumitibay ito lalo na sa mga banggaan at nababawasan ang deformation o pagkasira ng interior sa oras na mabangga ang harap at gilid nito. Susuportahan din ang mga pasahero gamit ang dual front airbags sa driver and front passenger. Nilagyan rin ito ng anti-lock braking system na nagpiprevent ng wheel lock during emergency braking at electronic brake force distribution na nag-o-optimize ng brake force sa harap at likurang bahagi ng mga gulong nito. Tapos sinamahan pa ng electronic stability program, safety features na automatikong kumokontrol sa makina at preno upang mapanatili ang direksyon ng sasakyan sa kalsada at mapanatili na rin ang magandang stability ng sasakyan. O kahit itong pangkalsadang multipurpose vehicle pero pwede itong gamitin sa mga off-road condition. Gumagamit din ito ng hill hold control system o hill start assist features na pumipigil sa pag-atras nito sa oras na maidadaan ito sa mga paahon na kalsada. Meron din itong Suzuki XL7 na reverse parking sensor na tumutunog kung may mga maaatrasang debris o nasa likod ng mga tao, na sinamahan pa ng rear view camera para makita ng mas malinaw ang likod tuwing umaatras o pumaparada. At bukod pa riyan, medyo secured na rin ito sa mga magtatangkang nakawin o karnapin itong sasakyan. Ilagyan na rin kasi ito ng immobilizer system na pumipigil sa sasakyang mag-start kung hindi original ang susi na proteksyon laban sa pagnanakaw. Gumagamit rin ito ng security alarm with door sensing
na tumutunog ang alarm kapag may nagbukas ng pinto na hindi otorisado at nagbibigay ng babala sa may-ari. Pangkaragdagan sa mga safety features nito ay ang pagkakaroon ng automatic lamp system na kusang nagbubukas ang mga ilaw kapag madilim, tulad ng maidadaan mo sa mga tunnels, parking areas o mga kalsadang walang street light. Itong XL7 ay gumagamit ng 12-volt mild hybrid system na nagbibigay ng pangkaragdagang lakas na 177 kilowatts at 50 Newton meter sa original na maximum output nito, na ang resulta ay mas lumakas ang performance at mas tumipid naman ng fuel consumption. Ang kabuang detalye ng makina ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft engine. May fuel supply system na MPI o tinatawag na multi-point injection system. Itong tumutulong sa modelong ito para kumonsumo ng mas nakatitipid sa gasolina. Ang fuel tank capacity na 45 liters ay kayang ubusin ng hanggang sa 22 to 24 km per liter. Isang malaking bagay para sa atin na madalas ay bumabiyahe ng malalayong lugar. Isa pa, maganda rin itong gawing riding body, hindi lang kasi sa katipiran kundi sa performance na ipinamamalas nito. Ang naka-automatic transmission type kasi na may 4-speed na variable gearbox ay kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,400 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km per hour. Pero wag ka mga kaibigan, ang modelong ito ay hindi mo lang din mapapakinabangan sa highway, city ride, long ride o kahit saan man dahil kalimitang ginagamit din ito ng ilan sa mga off-road, mabubundok at mababatong kalsada dahil sa mga reliable suspensions na ilinagay dito. Gawang Japanese car nga naman kaya subuk at mapagkakatiwalaan. Sa front ay ginamitan ng naka-MacPherson strut habang ang rear suspension naman ito ay naka-torsion beam with shock and coil spring. Ang malakas na kapit ng braking system nito ay dahil sa naka-ventilated disc type ang front at naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Itong modelo ay magaan lang ding i-manage ang pagmamaniobra. Naka-tilt-in telescopic kasi ang steering column at steering gear type na rack and pinion, kaya malambot ang manubela na may turning radius na 5.2 meters kung ikaw ay mag-U-turn. At pagdating naman sa wheel and tires nito, naka-alloy wheel tires na rin ang mags nito at tubeless naman ang gulong, na may kabuang sukat na 195 by 60R16. Pagdating naman sa iba pang bagay mga kaibigan, syempre ang Japanese brand ay hindi rin magpapahuli sa mga modernong katangian. Pagdating sa safety sense, ito ay sagana rin, kaya talagang magugustuhan mo din. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng hill hold control system na nagpapanatili sa matinding kapit ng mga gulong nito kapag nakatigil pansamantala sa mga matatarik na kalsada. Kahit hindi mo man tapakan pang brake pedal ay hindi uus-us ang sasakyan pababa ng bundok. Isa pa, meron na rin itong kasamang ISO fixed child mounts na magagamit naman ng mga bata o baby nating kasama upang nang sa ganon ay mas safety at komportable kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o pagkabangga ay hindi basta-bastang maapektuhan ang mga batang nakasakay dahil sa pinoprotektahan ng ISO fixed child mount. Sinama na rin yan ng Vehicle Stability Control System, isang sistema na nagpapanatili sa pagiging stable o kalmado ng sasakyan kahit daanan man ng malakas na ulan at kung may dadaan din sa madudulas na kalsada, mga paahon at biglang mga pakurbadang lugar ay mananatili pa rin ang napaka-stable na pag-andar nito dahil sa stability control system. At syempre hindi rin nawala ang particular safety sense na makikita natin madalas sa mga gaya nito. Ang mga seat belts, airbags, crash sensor, mga front and side impact beams at marami pang iba. Ang pangkaragdagan pa dito bukod sa tindi kumapit ng brake system nito ay nilagyan na rin kasi yan ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-a-unlock naman sa matinding kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasahang pagkakataon. Sinusuportahan din yan ng EBD o tinatawag namang electronic brake distributor. May parking sensor at backup camera na rin ito. Ang modelong ito ay hindi lang convenient sa mga safety features kundi pati sa security features nito ay sagana rin.
Sa pang-araw-araw na gamit, syempre, mas maganda pa rin kung secured nating iiwan ang sasakyan sa labas ng bahay para hindi manakaw o makarnap ng kahit na sino. Nilagyan na rin kasi yan ng central locking upang hindi basta-bastang mabuksan at kasama pa ang power door locks kahit gamitan ng anumang tools para mabuksan ang pintuan ay hindi gagana. May anti-theft alarm at anti-theft device na rin ito. Mga klase pa ng security features na magpapahirap sa gagalaw o magkakarnap nitong sasakyan. At syempre hindi rin ito basta-bastang mag-i-start o aandar kung walang mismong transmitter key dahil naman sa pagkakaroon nito ng engine immobilizer system. Kahit pa gamitan yan ng electrical procedure ay hindi talaga gagana. Itong modelo pagdating naman sa infotainment system, ito ay may 10-inch monitor screen na di Apple CarPlay at Android Auto. May Bluetooth connectivity na rin ito at FM and AM radio. Para kahit papano malayo man ang ating lalakbayin ay kumpleto pa rin ang ating gagamitin. May kasama na ring USB and auxiliary input, mga accessories power outlet, USB port charging system, navigation system at marami pang iba. May 6 na speaker na rin nga pala itong kasama para mas maganda naman ang audio sound system sa loob nito. Pagdating naman sa comfortability, may napakalakas na aircon system at may kasamang air quality control at climate control system. Kaya hindi na kayo magtatalo sa kung anong gusto nyong maramdaman na lamig o gaano kalakas na aircon. May mga bottle at cup holder na rin ito kaya kahit mag-inuman kayo sa loob ay okay lang. Basta hindi ikaw ang magmamaneho. May heater at central console armrest at mga bulsa. At may kasama na ring extra luggage space para sa iba pang mga bagay. Ang instrument cluster naman nito ay napaka-sporty, naka-TFT at napaka-accessible, pati informative pa. Hindi mahirap unawain ang mga notification na lumalabas dito. Ang kabuuang sukat nito ay eksakto na ring pang pamilyang sasakyan. Dahil may lapad ito na 1,775mm at haba naman na 4,450mm. Ang kabuuang taas nitong modelo ay nasa 1,710mm at may ground clearance na 200mm. Kaya kung may dadaan mo sa matutubig na lugar, hindi rin basta-bastang papasukin. Ang cargo volume naman nito ay talagang mapapakinabangan mo, lalo na sa hakutan. Kayang magkarga ng 153 liters sa loob nito at may gross weight na 1,730kg. Kayang kumarga din ng bigat na aabot sa 1,163kg. Kaya naman sa bansa ay napaka-in-demand din talaga ng modelong ito. Bukod sa Suzuki Ertiga, isa rin to sa tinatangkilik ng maraming consumer at ng Suzuki enthusiast. Bukod sa mapagkakatiwalaan at subok na rin ng marami, ang kabuang presyo din nito ay hindi rin naman ganun kamahal. Nagkakahalaga ng 1,185,000 lamang ang kabuang presyo nito. Na kung ikukumpara sa ibang mga brand competitor, ay mas mura talaga ang presyo nito. Iba na talaga ang takbo ng teknolohiya ngayon. Nagiging high-tech at advanced na tayo sa lahat ng bagay na kung saan ang imposible ay nagiging posible na sa panahon natin. Pinapadali ang lahat ng bagay at pinauunlad ang pangkaligtasan at lumalaganap ang pagiging moderno ng teknolohiya sa mundo. Dala ngayon ng mga bagong modelong sasakyan kagaya na lamang nitong tatalakayin natin. Mula sa kilalang brand na gumagawa ng dekalidad at mapagkakatiwalaang sasakyang magagamit sa pang-araw-araw. Ang Suzuki Car Manufacturer na naglabas din pala ng natatanging modelo pagdating sa nilalaman at kabuuang detalye ay talagang may pagmamalaki pati na ang kabuuang presyo nito na mas mura pala kumpara sa ibang mga kakumpetensya nito. Pero bago pa man natin alamin ang kabuuang detalye nito, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Pinagsama-samang pagiging rugged, maporma at simpleng utility MPV car ang makikita mo sa Suzuki XL7. Isang modelo na 7-seater din, may 5 pintuan, ngunit hindi kalakihan pero handang makipagsabayan sa mga brand competitor. Ang modelong ito ay nagmula din sa lahi ng Suzuki Ertiga na mas pinapremium ang datingan
Mas complete setup kasi at mas high upgrade sa specs and features pati sa performance level. Inalabas ito sa bansa kasabay ng ilan sa mga kakumpetensya nito tulad ng Mitsubishi Expander Cross at Toyota Avanza Veloz, ang mga modelong mas high-tech at advanced sa mga ordinaryong MPV car. Itong Suzuki XL7, sa mga hindi pa nga pala nakakakilala dito, ang modelong ito ay may pagmamalaki talaga pagdating sa mga internal specs, capacity at external design. Adventurous at rugged looking yan ang unang makikita sa front face cover nito, na parang kagaya lang din ng ilan sa mga detalye sa Expander Cross. May front skid plate at may mga fender cladding. Ito ang nagbibigay ng pagka-rugged looking nito. Sinamahan pa yan ng mga side skirt at ilang garnish fairings. Built-in ang roof rail kaya pwedeng lagyan ng roof rack. At may mga mud guards. Kung bakit naman nasabi nating napaka-adventurous looking. Kasi makikitaan mo na ng kumpletong gamit, design at pagkakabagayan. Pero may unique na design ang front bumper grill nito. Isang muscular chrome accent, horizontal lane. Hugis katana daw ito nakarugtong ng daytime running light. Kaya dito pa lang alam mo na kung saan gawa ito, sa Japanese brand manufacturer na Suzuki car. Ang mga ilaw nitong modelo ay may sariling disenyo, naka-LED type ang mga malalaking headlamp nito na may 3 pillars sa loob. Ang maganda dito ay mas maliwanag at malawak ang sinag nito lalo na sa madidilim na kalsada. At ang tail lamp din nito ay naka-LED type kaya napaka-visible mo na yan, maliban sa mga fog lamp at signal lamps na halogen type lamang. Ilan pa sa mga external specs na makikita mo sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng electric folding rear view mirror. Power at the-adjustable na rin yan. At itong fuel lid nito o yung lagay ng gasolina ay nabubuksan rin sa pamamagitan ng remote key control system. Bukod pa dyan ay meron na rin itong rear camera, mga bumper sensor at parking sensor na magagamit mo sa pagpapark lalo na kung hindi ka pa sanay sumingit-singit. Pagdating naman sa interior, makikita ang mga comfortable seats na leather ang cover. Adjustable, may mga headrest at foldable na rin. Kaya ang space sa likuran ay mamamaximize kung kinakailangan. Ilan din sa ipinagmamalaki nitong modelo ay ang pagiging durable, matipid at malakas kahit papano, pati sa mga akyating lugar. Ang kabuang detalye ng makina ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft engine. May fuel supply system na MPI o tinatawag na multi-point injection system. Itong tumutulong sa modelong ito para kumonsumo ng mas nakatitipid sa gasolina. Ang fuel tank capacity na 45 liters ay kayang ubusin ng hanggang sa 22 to 24 km per liter. Isang malaking bagay para sa atin na madalas ay bumabiyahe ng malalayong lugar. Isa pa, maganda rin itong gawing riding body, hindi lang kasi sa katipiran kundi sa performance na ipinamamalas nito. Ang naka-automatic transmission type kasi na may 4-speed na variable gearbox ay kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,400 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km per hour. Pero wag ka mga kaibigan, ang modelong ito ay hindi mo lang din mapapakinabangan sa highway, city ride, long ride o kahit saan man dahil kalimitang ginagamit din ito ng ilan sa mga off-road, mabubundok at mababatong kalsada dahil sa mga reliable suspensions na ilinagay dito. Gawang Japanese car nga naman kaya subuk at mapagkakatiwalaan. Sa front ay ginamitan ng naka-MacPherson strut habang ang rear suspension naman ito ay naka-torsion beam with shock and coil spring. Ang malakas na kapit ng braking system nito ay dahil sa naka-ventilated disc type ang front at naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Itong modelo ay magaan lang ding i-manage ang pagmamaniobra. Naka-tilt-in telescopic kasi ang steering column at steering gear type na rack and pinion. Kaya malambot ang manubela na may turning radius na 5.2 meters kung ikaw ay mag-U-turn. At pagdating naman sa wheel and tires nito, naka-alloy wheel tires na rin ang mags nito at tubeless naman ang gulong, na may kabuang sukat na 195 by 60R16. Pagdating naman sa iba pang bagay mga kaibigan, syempre ang Japanese brand ay hindi rin magpapahuli sa mga modernong katangian. Pagdating sa safety sense, ito ay sagana rin, kaya talagang magugustuhan mo din.
Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng hill hold control system na nagpapanatili sa matinding kapit ng mga gulong nito kapag nakatigil pansamantala sa mga matatarik na kalsada. Kahit hindi mo man tapakan pang brake pedal ay hindi uus-us ang sasakyan pababa ng bundok. Isa pa, meron na rin itong kasamang ISO fixed child mounts na magagamit naman ng mga bata o baby nating kasama upang nang sa ganon ay mas safety at komportable kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o pagkabangga ay hindi basta-bastang maapektuhan ang mga batang nakasakay dahil sa pinoprotektahan ng ISO fixed child mount. Sinama na rin yan ng Vehicle Stability Control System, isang sistema na nagpapanatili sa pagiging stable o kalmado ng sasakyan kahit daanan man ng malakas na ulan at kung may dadaan din sa madudulas na kalsada, mga paahon at biglang mga pakurbadang lugar ay mananatili pa rin ang napaka-stable na pag-andar nito dahil sa stability control system. At syempre hindi rin nawala ang particular safety sense na makikita natin madalas sa mga gaya nito. Ang mga seat belts, airbags, crash sensor, mga front and side impact beams at marami pang iba. Ang pangkaragdagan pa dito bukod sa tindi kumapit ng brake system nito ay nilagyan na rin kasi yan ng anti-lock braking system o ABS. Isang sistemang nag-a-unlock naman sa matinding kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasahang pagkakataon. Sinusuportahan din yan ng EBD o tinatawag namang electronic brake distributor. May parking sensor at backup camera na rin ito. Ang modelong ito ay hindi lang convenient sa mga safety features kundi pati sa security features nito ay sagana rin. Sa pang-araw-araw na gamit, syempre mas maganda pa rin kung secured nating iiwan ang sasakyan sa labas ng bahay para hindi manakaw o makarnap ng kahit na sino. Nilagyan na rin kasi yan ng central locking upang hindi basta-bastang mabuksan at kasama pa ang power door locks kahit gamitan ng anumang tools para mabuksan ang pintuan ay hindi gagana. May anti-theft alarm at anti-theft device na rin ito. Mga klase pa ng security features na magpapahirap sa gagalaw o magkakarnap nitong sasakyan. At syempre hindi rin ito basta-bastang mag-i-start o aandar kung walang mismong transmitter key dahil naman sa pagkakaroon nito ng engine immobilizer system. Kahit pa gamitan yan ng electrical procedure ay hindi talaga gagana. Itong modelo pagdating naman sa infotainment system, ito ay may 10-inch monitor screen na di Apple CarPlay at Android Auto. May Bluetooth connectivity na rin ito at FM and AM radio. Para kahit papano malayo man ang ating lalakbayin ay kumpleto pa rin ang ating gagamitin. May kasama na ring USB and auxiliary input, mga accessories power outlet, USB port charging system, navigation system at marami pang iba. May 6 na speaker na rin nga pala itong kasama para mas maganda naman ang audio sound system sa loob nito. Pagdating naman sa comfortability, may napakalakas na aircon system at may kasamang air quality control at climate control system. Kaya hindi na kayo magtatalo sa kung anong gusto nyong maramdaman na lamig o gaano kalakas na aircon. May mga bottle at cup holder na rin ito kaya kahit mag-inuman kayo sa loob ay okay lang. Basta hindi ikaw ang magmamaneho. May heater at central console armrest at mga bulsa. At may kasama na ring extra luggage space para sa iba pang mga bagay. Ang instrument cluster naman nito ay napaka-sporty, naka-TFT at napaka-accessible, pati informative pa. Hindi mahirap unawain ang mga notification na lumalabas dito. Ang kabuuang sukat nito ay eksakto na ring pang pamilyang sasakyan. Dahil may lapad ito na 1,775mm at haba naman na 4,450mm. Ang kabuuang taas nitong modelo ay nasa 1,710mm at may ground clearance na 200mm. Kaya kung may dadaan mo sa matutubig na lugar, hindi rin basta-bastang papasukin. Ang cargo volume naman nito ay talagang mapapakinabangan mo, lalo na sa hakutan. Kayang magkarga ng 153 liters sa loob nito at may gross weight na 1,730kg. Kayang kumarga din ng bigat na aabot sa 1,163kg. Kaya naman sa bansa ay napaka-in-demand din talaga ng modelong ito. Bukod sa Suzuki Ertiga, isa rin to sa tinatangkilik ng maraming consumer
at ng Suzuki enthusiast. Bukod sa mapagkakatiwalaan at subok na rin ng marami, ang kabuang presyo din nito ay hindi rin naman ganun kamahal. Nagkakahalaga ng 1,185,000 lamang ang kabuang presyo nito, na kung ikukumpara sa ibang mga brand competitor ay mas mura talaga ang presyo nito. Alright, at available pa rin itong modelo sa bansa sa kahit saang dealer, depende kung may stock sila. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabag palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa ibaba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo bang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!